ginahasa na buntis at sinagasaan ng 2 beses. Ganyan daw ang kalunos-sunos na sinapit ng isa nating kababayan bago natagpuan ang kanyang sunog na bangkay sa isang disyerto sa Kuwait. Hawak na raw ng mga otoridad sa Kuwait ang 17 anyos na sospek, pero ang pamilya ng biktima tuloy sa panawagan ng hustisya. Nakatutok si Chino Gaston. Sunog ng matagpuan sa disyerto ng Kuwait ang 35 anyos na Pinay na si Julie B. Cabilis Ranara. Kaya gano'n na lang ang panawagan para sa hustisya ng mga inulila ni Ranara kabilang ang asawa at 4 na anak. Sa privilege speech ni Senador Jinggoy Estrada sa Senado kanina, ikinuwento niya ang mga umano'y kalunos-lunos na sinapit ng biktima base sa mga ulat na lumabas sa Kuwait media. What's more harrowing in Ranara's case is the report by the local news outlets in the state of Kuwait that the arrested perpetrator who confessed to the crime is a 17-year-old Kuwaiti national and a son of her employer who allegedly raped and impregnated her. The victim was beaten, ran over by the perpetrator's car twice, and was burnt and left for dead in the desert. Ang sabi ng ating Chargé d'Affaires sa Kuwait na si Jose Cabrera III, hinihintay nilang opisyal na ulat ng pulisya tungkol sa sinapit ni Ranara. Hawak na raw ng pulisya ang 17 anyos na sospek. Dapat lang malaman natin ang totoo. Kaya nga din dapat lang humarap sa korte ang halimaw na anak ng employer ni Jollibee. Huwag pakawalan hanggat siya ay mahatulan. Sabi ni Migrant Worker Secretary Susan Tutz Ople sa Senate hearing kanina, we have seen another tragedy in Kuwait, yung pong nasunog na katawan ng ating kababayan doon, which drives home the point that we need an employment plan, a very clear long-term, medium-term employment strategy to increase the participation of women in the Philippine labor force so that they have very clear alternatives to leaving the country. patuloy raw na nakikipag-ugnayan ng Philippine Embassy sa Kuwaiti government para sa investigasyon at mabilis na pagpapauwi ng kanyang mga labi. Tutulong din ang Department of Migrant Workers na nagpaabot ng pakikiramay kahapon. Kanina ay 64 pang OFW mula Kuwait ang dumating sa Pilipinas. Ang latest batch mula sa 400 Pinoy na matagal ng siksikan sa iisang shelter sa Kuwait. Sinagot na ng Department of Migrant Workers ang kanilang pagpapauwi bukod pa sa financial assistance. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.